Hello guys! Welcome ulit sa ating panibagong video tutorial. Sa video na ito is i-discuss ko kung paano gumawa ng brand kit or gumawa ng branding. Ano ba ibig sabihin ng branding guys? Di ba yung branding is, yung pagkakaalam natin is basically yung logo ng company or yung color ng company. Di ba kaya yung font style na ginagamit ng isang company or ng business. Di ba? Pero, ang ibig pala talaga sabihin ng branding guys is kung ano pala talaga yung reputation na dinadala natin, kung ano yung uniqueness natin, 'di ba? Like paano natin gagawin yung brand natin na like for example, malalaman natin na yung branding is malakas yung branding is when ginagamit na siyang verb. Yung ibig sabihin ko doon is like for example let's say for example, yung Photoshop na brand, 'di ba? Minsan yung mga tao sinasabi nila na pwede pa Photoshop nito, 'di ba? Normally may ibang tao nagsasabi ng ganyan. Imbis na sabihin nila nga pwede pa edit nito, ganyan. May mga friends akong ganyan na sinasabi nila pwede pa Photoshop nito, 'di ba? Yung brand is ginagawang verb. May ibang example pa kung may magtatanong sa iyo kung anong meaning nito? Ano bang meaning ng branding? Oh. Tapos sasagot ako na i-Google mo na lang, 'di ba? So parang ginamit ko si Google instead of sasabihin kong i-search mo na lang. So yan, ganyan kalakas yung branding dahil ginagamit na siyang verb. Diyan natin malalaman na effective yung brand nila. So, hindi madaling gawin yung brand natin, naka-level nung mga ganong klaseng brand, 'di ba? So, yung goal na lang natin dito is talagang maging unique na lang. Mag-create na lang tayo ng solid branding na to make sure na kapag yung mga clients natin is kapag nakikita nila yung mga post natin, is alam nilang tayo yun. Napapansin niyo sa mga post ko, Like for example, punta tayo dito sa Facebook. Bibisitahin ko yung page ko, guys. Bibisitahin ko yung page ko. So, yung napansin nyo is, yung page ko is sobrang, sa logo ko pa lang. Ito lang yung kulay. More on neon. Pink, blue, green, may pagka-orange, ganon. So, ito yung pinili kong kulay. Kung napapansin nyo sa mga post ko, tingnan natin yung mga photos ko dito. Yung kulay na ginagamit ko sa pagpo-posting is normally nakukuha lang doon sa branding ko. 'Di ba? Let's say this one. Kita nyo yan? Ginamit ko lang kung ano talaga yung brand colors ko. Ay, papakita pa akong iba. Also this one. Napansin nyo, yung kulay na ginamit ko is yung brand color ko lang. And then, meron pa, I think sa sa reels ko. Di ba napansin nyo? Yung kulay na ginagamit ko is yung brand colors ko lang din. Kasi gusto ko, kahit hindi siya nakikita ng mga followers ko, kahit hindi nakikita ni followers yung name kung sino yung nag-post, malalaman nila dahil sa kulay ng mga ginamit ko. 'Di ba? Let's say ano pa ito. 'Di ba? Kahit first look nyo pa lang sa video, kahit hindi nyo alam kung sino yung nag-post, malalaman nyo na kung sino yung nag-post dahil sa brand color na ginamit nila. Tingnan natin sa Shopee. Tama ba spelling na Shopee? Let's say, ito. Yung mga kulay na ginagamit ni Shopee is more on orange. Kaya tingnan nyo yung mga mga graphics na pinapost nila. Yung mga brand colors na ginagamit nila is yung ganito. Napapansin nyo green kasi yung post niya is related sa smart. 'Di ba? Pero andun pa rin, nandito pa rin yung orange na color nila. See?
ganun ka-effective yung paggamit ng brand color. So, dito, ituturo ko sa inyo kung paano nyo gawin yun. Actually, may ano dito, may website na pwede natin gawin yung kung paano natin malaman kung ano talaga yung mga pwedeng color na gamitin natin sa brand natin. Itong coolors, I don't know if tama ba yung pag-pronounce ko, pero free ito guys. Like, click nyo lang yung start generator. And then, i-upload nyo lang yung, for example, logo ko. I-upload ko lang dito yung logo ko. Sample, ganyan. Tapos, i-adjust ko to dito. Kung mga kulay na sa tingin ko is okay. Let's say ito. And then, next. Open in the generator. So, ayan. Nakalagay na dito yung mga possible colors na pwede kong gamitin. So, in order para ma-save ito is, click mo lang i-export and then image. Save mo lang. Type incognito. Export. And then, meron ka ng brand color. Meron ka ng brand color na nakasave. So, pwede mo siya like, for example, create tayo ng design. Open tayo ng A4. Gusto mo mag-layout. Gusto mo mag-design, pero gusto mo i-keep yung brand colors mo na yun lang talaga, dun lang nagsa-circulate yung kulay na paggagamitan mo. So, pwede mo i-drag dito yung na-download mo. And then, kahit itago mo lang dyan. Bakit? Kasi, kapag kinlik ko tong background color, lalabas dito yung photo colors. So, lalabas dito yung mga colors na dinownload ko. 'Di ba? So, magagamit ko yan. Gamit ko to. Andito siya sa brand colors. Kapag dinilit ko naman yan, hindi na siya magiging visible dito. Kailangan nandito yung photo colors para maging visible siya. Pero merong mas madali gawin para ma-save natin yung brand colors na hindi na natin kailangan like maglagay ng mga ganito. Okay. First is kailangan tayo sa home. Kailangan naka-pro account kayo. Kasi yung free account guys is very limited lang yung pwede mong ma-add. Okay? Compare sa naka-pro account kayo is pwede kayong mag-add ng maraming brand kit. 'Di ba? Ako kasi, may isa akong account na marami akong brand kits sa lahat ng mga clients ko. Kasi yung mga clients ko, yung mga logo nila, nasa sa'kin. So, kapag nagpapa-layout sila, kung anong kulay lang talaga yung pwede sa kanila is yun lang talaga yung ginagamit ko. So, may isang account ako na nakasave na doon lahat yung brand kits nila. Pero dito, gagawa tayo ng bago. Okay? Kasi tuturuan ko kayo ang paano. Tayo dito sa brand kits. I-close na natin tong coolers kasi hindi natin ito kailangan. So, may isa akong brand kit dito which is yung sa akin. Yung sa Incognito Creation. So, may colors na ako dito na dito lang talaga nagsisirculate yung design ko. Hindi na ako gagamit ng red, ng blue. Ito lang talaga para mas consistent ako sa kulay na gagamitin ko. Tapos, meron dito, pwede kang mag-set ng kung ano yung normal font na gagamitin mo. Si favorite ko yung Montserrat, guys. So, sinet ko siya dito. Kahit lahat yan, lagyan mo ng Montserrat. So, ako, pinili ko lang itong dalawa. May choice din dito na mag-add ka ng brand voice, ng photos, graphics, icons. So, dito mo pwedeng ilagay lahat ng mga pwede mong gamitin sa mismong brand na to. Papakita ko sa inyo mamaya, okay, kung ano yung importance nito. So, let's say ito lang. Okay, may Incognito Creations na ako. What if gagawa ko ng ibang brand kit? What if gagawa ko ng isa? Okay, let's say may isa akong client, guys. Milk tea shop siya. So, gagawa ko ng brand kit para sa client ko na to. Okay? So, dito, blank na siya.
So, mag-a-add ako ng logo. Yung logo ni Guapa Kati. And then, yan. Hintayin ko kung ano yung mga colors na pwede niya ma-generate out of, sa logo. Yung na-extract na mismo sa logo ko. So, ito yung mga na-extract niya. And I think okay naman itong gamitin. So, I'll keep this one. And then, let's say, nalagyan ko na ito ng fonts, nalagyan ko na dito lahat. Ganyan. So, importante dito is yung color lang. So, yan. Like tayo dito, may dalawang brand kits na ako. So, dadagdag pa tayo ng isa. May isa pa akong client, guys, na, ginawa. Branch and shield. So, ito, create. I-add ko ulit yung logo niya. Okay. So, yan. Okay na ako dito sa 4 na color na to. And then, keep ko lang siya. Okay. So, meron na tayong 3 brand kit. So, pwede pa tayo mag-add ng isa. Try natin mag-add ng isa. Okay, let's try. Mindanao glassware. Create. Tapos, hahanapin ko yung logo niya. Okay. So, hintayin lang natin na ma-extract niya yung mga colors na pwede kong gamitin. So, ito. Okay na to sa akin. So, sa 4 na to, dito sa brand kits ko, may 4 na akong pwede kong magamit. Let's say, for example, magpapagawa sa akin si client ko na Guapa Kati, yung milk tea. Tapos, yung background dito is i-change ko yung color. Tapos, nakita nyo yan. Yung nakaset dito is yung brand colors lang ni Incognito Creations. Pero may drop down dito, guys. So, i-click nyo yan. Tapos, pipili ka lang dito kung ano yung gusto mong maging visible lang. So, since yung nagpapagawa sa akin, let's say, si Guapa Kati. So, pipiliin natin siya. And then, lalabas na dito yung mga kulay na pwede kong gamitin for Guapa Kati. Yeah, aside from that, pwede din siya makita dito sa brand. Okay? Yan. So, dito mo makikita lahat ng fonts, lahat ng photos, graphics na hindi mo na need mag-upload kasi nandito na lahat. Mas madaling mag-design kapag may nakaset up ka ng brand kits. Kasi useful nito kapag meron kang long-term client gaya ko. Kasi itong mga client na to is sa akin talaga sila nagpapagawa. So, let's say yung brand kit ko, ibalik ko yung Incognito Creations. So, ayun. Yung nakita nyo ganina, yung sabi ko, favorite ko yung Montserrat. So, andito siya. Pwede pang ako magdagdag ng other fonts. So, di ko na need i-upload yung logo ko kasi andito na siya sa brand kit din. So, all I need to do is to click lang. Diba? Andyan na siya palagi. Kahit dito sa sa Guapa Kati, i-click ko lang yung logo, andyan na. Try natin yung iba. Diba? Andyan na siya. So, andito na lahat. So, much better if meron kang long-term client na alam mo naman pabalik-balik siyang nagpapadesign sa'yo. Mag-save ka ng brand colors niya, ng brand kits niya para hindi ka na mahirapan. Mas madali lang sa'yo mag-design for her or for him. So, yun, balik tayo dito sa brand kit ko. So, yun nga, kapag may nakaset kang other fonts, pwede mo lang siyang i-click. So, okay, meron ka lang naka-Montserrat. Ito, ganyan. So, in other words, yung purpose ng brand kit is to really help you save time. Diba? Kasi andyan na lahat, na-set mo na lahat. So, kung meron kang long-term client, kapag meron kang time, iset mo siya lahat. I-ask mo si client, sabihin mo, ma'am, ano ba yung preferred font mo? Ano ba yung mga gusto mong mga graphics, mga ganon, kasi isa-set mo na siya para mas maging madali na lang sa iyo next time na mag-design. So, kung wala ka namang client na mga long-term clients, i-apply mo siya sa sarili mo.
Kasi ginawa ko siya sa sarili ko, guys. Doon sa isa kong account, nandun yung mga gusto kong para sa brand ko, no? So, nandiyan na yung logo ko, ito yung mga color na preferred ko, 'di ba? So, kapag inopen ko 'yan, lalabas nito, ganyan. Hindi ko na kailangan pumunta dito at saka magtansya-tansya pa ako. I-a-adjust ko pa dito kung ano ba yung tamang kulay or mag ano pa ako, didetect ko pang ganyan. No need na kasi andito na yung colors ko. So, yan. Sobrang dali lang. Yung pinaka-purpose lang talaga ng brand kit is for you to save time sa pagdi-design. And then, ang purpose nito for you as a digital creator or digital seller is for you na maging unique, na maging makilala ka talaga sa mga clients mo. Ibigay ko yung example ha. May isa akong follower dito na actually, enrollee ko siya dito. And then, nagpo-post lang ako regarding sa branding. Napaka-importante yung color para makilala ka. Nung una is, isi-search natin siya guys ha. Isi-search natin siya. Punta ako sa sa page ko. So yung napansin ko nung una sa kanya is, yung pangalan niya, I think Clickmaze yung page niya. Napansin ko nung una sa kanya is, yung mga post niya dito, dati is, more likely ganito. Okay naman. Hindi ko naman sinasabing hindi maganda ha. Okay naman siya. Pero, yung posting niya is parang naka-generalize. Para siyang katulad lang ng iba. Hindi mo malalaman, yung parang, hindi mo matandaan kung saan ko ba nakita yung post na yun. Ano bang pangalan ng, na yun, ng Facebook page na yun. So, parang wala kang palatandaan kung sino yun. So, lately, napansin niya nga, naging observant siya sa paligid niya and then, which is a good thing, na in-apply niya. And then, na-appreciate talaga yung mga ganong klaseng tao na in-apply nila kung ano yung mga learnings na sinishare ko. So, lately, yun nga, gumawa siya ng sarili niyang logo. Yung logo niya dati is ito. Wait lang. Yung logo niya dati is ito, guys. Ito. Hindi ko rin sinasabing hindi siya maganda. Okay siya. Pero yung logo niya is parang katulad lang din sa iba. 'Di ba? Wala siyang uniqueness. Hindi unique yung pagkagawa niya kasi maraming tao na gumagamit ng ganito. 'Di ba? So yung dito niya na logo is na-appreciate ko, which is na-attract talaga ako sa mga kulay na ginamit niya. 'Di ba? Digital creator siya at saka yung logo niya dito, Clickmaze siya eh. Tsaka mababasa mo dito sa loob ng square na may Clickmaze talaga. And then kung titingnan mo siya ng malayuan, para siyang QR code, digital na digital yung dating. Tsaka merong babae dito, yung parang nagsisimbolize as her, ganun. And then afterwards, nung nag-post na siya, 'di ba? Kahit hindi ko titingnan kung sino yung nag-post, basta alam ko lang dito na part na, oh, yung kulay is alam ko si si Clickmaze to. May uniqueness na siya. May palatandaan na alam ko na siya pala, siya yan. 'Di ba? Dahil kapag bumalik siya sa pagpo-post ng ganito, hindi ko malalaman agad na siya. 'Di ba? Nagets niyo ba yung point ko? Kailangan meron kayong uniqueness. Kailangan na kahit hindi ko pa tinignan kung sino yung nag-post, alam ko na kung sino. Okay? And then, ito yung one example. Kailangan nyo lang i-set up nyo talaga yung page nyo. And ituturo ko to sa inyo actually dahil part din sa course ko, naturuan kayo kung paano talaga i-set up yung Facebook page nyo. Kasi natutunan ko din to sa training ko sa social media management kung paano talaga i-set up na maging effective yung Facebook page. Okay? So, yun lang. And I hope na may natutunan kayo dito. Medyo confusing talaga tong brand colors ha. So, dapat medyo pagtuunan nyo to ng pansin. Dahil para to sa sarili nyo, para mas ma-identify kayo ng mga tao. Mas makilala kayo as kayo. Don't be like somebody else. You have to build your own name, your own brand. So, yeah, I hope na nakatulong to and
Maraming salamat sa pananood and aabangan ko ulit kayo sa susunod na video.